Isang masiglang pagbati sa inyo mga boss. Sama-sama tayong magkakaroon ng mga bagong kaalaman tungkol sa K-12 Basic Education Program na nasa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Sa nakaraang pagtatapos ng first grading period sa mga pampubliko at pribadong paaralan, may ilan sa mga boss natin ang nagtatanong kung ano ang bagong batayan upang sukatin ang husay ng mga estudyante sa iba't ibang subjects. Sinagot natin yan noong huli nating pagkikita. Pero para sa mga bago nating tagapanood, ang batayan o classroom assessment ay nahati sa 4 na antas. Ito ay knowledge, process skills, understanding, and products or performances. Ngayong umaga, aalamin natin kung anong mga grado o marka ang maaaring ibigay ni teacher sa estudyante niya. At gagamitin nating halimbawa ang wastong paggamit ng punctuation marks sa subject na English. A o Advanced ang pinakamataas na markang pwedeng ibigay sa mga mag-aaral. Katumbas nito ay 90% pataas na grado. A ang ibibigay kung kayang kilalanin ng mga estudyante ng automatic ang lahat ng punctuation marks na ginamit sa isang pangungusap. Ang P o Proficient na katumbas ay 85 to 89% naman para sa mga may kayang kilalanin ang mga punctuation marks ng mag-isa. AP o Approaching Proficiency na katumbas ay 80 to 84% ang ibibigay na marka kung nakikilala ang dalawang punctuation marks kahit hindi masyadong gabayan ni teacher. D o Developing naman na katumbas ay 75 to 79% ang grade na maaaring ibigay kung kayang kilalanin ng tama ang isang punctuation mark na ginamit sa pangungusap. At panghuling marka ay B o Beginning na katumbas ay 74% pababa. Ibinibigay ang markang ito kung hindi wastong nakikilala ang mga punctuation marks. Ang classroom assessment at grading system ng K-12 program, hindi na mga numero ang inyong makikita sa report card ni Nene at Junior. Pawang A, P, APD at B na lang. Parehong marka din ang ibibigay sa lahat ng classroom activities at learning areas. Sa susunod nating pagkikita ay tatalakayin naman natin kung paano pinipili ang mga mag-aaral mula grade 1 to 12 na maging bahagi ng honor roll. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ng aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!